Habang ginagawa ko ang video na ito, marami sa ating mga kababayan ang naghahanda kasama na kami ng aking pamilya. May mga pamilyang nagsasara na ng kanilang mga bintana. May mga ama at ina na nag-iimpake ng mahahalagang gamit. May mga batang natatakot sa malalakas na hangin at walang tigil na ulan. At may mga pamilyang hindi alam kung magiging ligtas pa ba ang kanilang tahanan sa mga susunod na oras. Sa bawat paparating na bagyo, hindi lang hangin at ulan ang kinakaharap natin. Kasama rin ang takot, ang pangamba, at ang pag-aalala para sa ating mga mahal sa buhay. Mahirap ang ganitong sitwasyon. Hindi natin alam kung gaano kalakas o kalaki ang magiging epekto. Hindi natin alam kung babaha ba sa ating lugar. Hindi natin alam kung magkakaroon ba ng landslide. Hindi natin alam kung kakayanin ba ng ating bahay ang malalakas na hangin. Hindi natin alam kung makakapasok pa ba tayo sa trabaho. Kung ligtas ba ang ating mga anak. Kung makakauwi ba ng maayos ang ating mga mahal sa buhay. Ang hindi natin alam, ito ang siyang pinakamabigat dalhin. Sa ganitong mga pagkakataon, naaalala natin ang mga pamilyang nakatira malapit sa ilog, ang mga nasa tabing dagat, ang mga nasa kabundukan, ang mga walang matibay na tahanan, ang mga rescuer na handang isugal ang kanilang sariling kaligtasan upang makatulong sa iba. At ang mga frontliners na patuloy na nagbabantay kahit masama ang panahon. Panginoon, ingatan niyo silang lahat. Marahil may ilan sa atin na nakaranas na noon ng malalaking bagyo. Naranasan na nating mawalan ng kuryente, mabahaan, masira ang bahay, mawalan ng mga gamit, at alam natin kung gaano kasakit at kahirap magsimulang muli. Ngunit sa kabila ng lahat, ng kahit anong delubyo o sakuna, kilala tayong mga Pilipino sa pagtutulungan. Mahirap man siyang lunukin o tanggapin sa panahon ngayon, pero isa yon sa mga katangian nating mga Pilipino na nakilala sa ibang bansa. Sa bawat sakuna, may mga taong handang tumulong. May mga kapitbahay na nagdadamayan. May mga rescuer na hindi sumusuko. At may mga taong patuloy na nananalangin para sa kaligtasan ng bawat isa. Nais kong paalalahanan ang bawat nanonood o nakikinig. Kung may abiso ang inyong lokal na pamahalaan na lumikas, pakiusap po, huwag po nating ipagsapalaran ang ating kaligtasan. Makinig tayo sa mga opisyal na babala.
ihanda ang emergency kits o emergency bag kung kinakailangan. Siguraduhin nating ligtas ang ating pamilya. At kung kaya nating tumulong sa ating kapitbahay, kamag-anak o mga kaibigan, gawin natin. Ang panalangin ay mahalaga. Pero mahalaga rin ang pag-iingat at pagtutulungan. Nais kong mag-alay ng isang dasal para sa paparating na bagyo. Ang bagyong Inday o may international name na Bavi. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa inyo para sa lahat ng maaapektuhan at naapektuhan na ng bagyong Inday o Bavi. Inilalapit namin sa inyo ang bawat pamilya na nasa landas o nasa tatahakin ng bagyo. Ingatan nyo ang kanilang mga tahanan. Ilayo nyo sila sa panganib. Bigyan nyo sila ng karunungan sa bawat pagpapasyang kanilang gagawin. Panginoon, gabayan nyo ang lahat ng rescuer, ang mga volunteer, ang mga kawani ng pamahalaan, ang mga doktor, ang mga nurse, at ang lahat ng patuloy na naglilingkod sa gitna ng masamang panahon. Bigyan niyo sila ng lakas at proteksyon. Panginoon, kung may mga pamilyang kinakailangang lumikas, samahan niyo sila. Kung may mga batang natatakot, yakapin niyo sila ng inyong kapayapaan. Kung may mga nawalan ng pag-asa, punuin niyo ang kanilang puso ng panibagong lakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating araw-araw na panalangin. Kung nasa lugar kayo na maaapektuhan ng bagyo, maaari niyong i-comment ang inyong lungsod o lalawigan upang maisama namin kayo sa aming panalangin. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, maaari niyo itong i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan bilang paalala na mag-ingat at manalangin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli at pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Keep safe, everyone.